pagdating doon, wala palang magre-receive from Las Piñas to Santa Rosa, Laguna. Tanong ko naman yung nag-send or yung pinik-upan ko kung doon na yung payment. Sabi niya, oo. Yun, para hindi pumasok sa amin na wala palang tao kapag ka Sabado sa kanila. So, ngayon, hindi ko siya pwedeng ibalik doon sa pinik-upan ko kasi may mga book pa akong pwedeng ihatid. May ihahatid. So, inabot na nga ako ng gabi sa daan. So, alam mo yung parang mangiyak-ngiyak ako kasi katiborsya. Gagawin ko itong video na to dahil sa karanasan ko sa Lalamove na parang alam mo yung parang gusto kong umiyak kasi pinick up mo ng maayos yung items ng customer tapos pagdating doon wala palang magre-receive from Las Piñas to Santa Rosa, Laguna. So, ang akin doon, tinanong ko naman yung nag-send or yung pinik-upan ko kung doon na yung payment. Sabi niya, oo. Tinok yun para hindi pumasok sa amin na wala palang tao kapag ka Sabado sa kanila. So, ngayon, hindi ko siya pwedeng ibalik doon sa pinik-upan ko kasi may mga book pa akong pwedeng ihatid. May ihahatid. So, inabot na nga ako ng gabi sa daan. So, alam mo yung parang mangiyak-ngiyak ako kasi yung lugar na yun na first time ko ring marating talaga. Industrial Park, Santa Rosa, Laguna. So, malapit siya sa parang SLEX na going to Manila. Bound to Manila to Batangas, parang ganon. Ewan ko basta ganon yung nababasa kong mga ano dun, mga signboard. Muntik pa nga ako makapasok sa SLEX kasi nagkamali si Waze, nawalan ako ng signal. Mali yung tinuro ni Waze. So, ito guys, mga katiborsya, kinikwento ko to kasi sa Lalamove, hindi lahat maganda ang magiging customer mo. Merong masungit, merong naiinis sa'yo kasi matagal ka. Kaming mga rider, dapat iniintindi rin kasi unang-una dyan, bilad kami sa araw, nakikipagpatintiro kami sa mga daan. Ang akin dito, katulad kanina, may bagyo tayo, di ba? Yung Hana. Kahit bagyo, hinihatid ko. Umuulan, init, traffic. Pagdating ko doon, wala akong magkiklaim. So, ito, ipapanood ko sa inyo yung video. Yung usapan namin. Yun. Ma'am, Lalamove po, ma'am. Natitense ako dyan kasi akala ko babae yung kausap ko. Industrial Park sa may garden. Kanino yan? Galing po kay Ma'am Joy Sabado. Sabado? Joy Sabado po. Dito po number niya po, ma'am, ang nakalagay po. Industrial Park, Santa Rosa, Laguna, Pusulanik, Philippines po. Yan, ma'am ako ng ma'am dyan, pero lalaki yata. Lalaki, hindi ko alam kung babae o lalaki yan. Ha? Si Joyce po ang nag-book. Ano yan siya? Parang ano po ito, mga food supplement, sir? Ay, ma'am? Si Max po ang nakalagay sa mga ano po, ma'am. Ayan po, may gusto sana siyang sabihin dyan sa sobrang tense ko at nagmamadali na ako kasi may Ay, hindi pa po. Ano, Hindi ko ayan. pa po nagkuha. Kasi wala po siyang binigay sa akin kanina. ayan po. Meron po sana ako dyan, alam kong kilala niya kasi si Juan, hindi lang natuloy dahil siningitan ko at nagmamadali na nga ako para maklaim ko na yung payment nila. So, walang payment na nangyari, walang claim na nangyari kasi ayaw po ng mga security guard doon mag-claim kasi sabi nila wala din daw silang pera at wala din daw sa kanilang bilin na may darating na parcel na gantong oras, na ganyang oras, sabi po doon. Ngayon sabi ng security guard doon na mga OIC, lahat sila naka-blue na so ibig sabihin matataas na yung ano nila. Sabi nila, tawagan ko ng tawagan. So, umabot po,
3:38 pasado nandun na po ako kasi ano pero kung siguro kung hindi Sabado, makukuha ko po, makiklaim to ng receiver. Pero wala po kasing tapos yung wala po kasing opisina ngayon daw, sabi ng matandang to. Ngayon, gustuhin kong bumalik dun sa Las Piñas. Hindi po nasagot yung nag-book. Kahit nakailang tawag na po ako, ilang 10 tawag na yata ako sa kanya, hindi po nasagot yung Ngayon, ang ginawa ko po, para hindi ako malugi, nag-book ako ng iba. Para sabi ko, hindi naman to na para pabalik ng Manila, hindi naman ako malugi. So, ang nangyari, ituloy natin yung ito po yun. Andito po ako, ma'am, sa may security guard po. Joy, wala na yung office karon. Joyce Sabado po, Joyce Sabado. Anak ko, idala lang akong number na wako mag-order o compliment. Sino lang Joy Sabado? Yung nag-book po, ma'am, yung pinikapan ko po nito galing pa pong Naga Road, Las Piñas. Wala man akong in-order niyan. Ba't number ko ang ibinigay? Kasi po, po siya, naka-care of po Sulanic Philippines po siya, ma'am. Tapos number ko ang ibinigay. Opo. Tapos ko, anong ibabayad ko dyan na wala man akong in-order? Guys, kasalanan ko ba na maihatid ko siya o hindi? Pero ang totoo niyan, nakadrop po yan talaga doon. Kasi pag nandun po tayo sa area, hinihingan tayo ng drop off ni kapag natapos na yung mapa. Ngayon, drop off ko po siya pero hindi ko po nilagay doon na nakulik ko yung pera. Kasi po, mabasa yun ni Lalamog kung kinulik ko yung pera o hindi. So, madadaya tayo doon eh. Ibig sabihin, hindi ako nagkulik ng pera. Dahil hindi ko naman talaga nahahawakan. So, ang totoo niya, nakarating po talaga ako doon kasi ituloy muna natin. Ano po ba? Ang lahi-lahi ng pinanggalingan ko. Yan nga. Ito na ang problema eh. Alangan Ayan. bayaran ko yan. Wala man akong in-order kahit isa. Diba? Hindi nila daw in-order. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung na-scam ako or scammer yung nag-book. Kasi sure hindi ko lang sure. Ang tawag dun, ang gusto niyang mangyari, alam kong ang gusto niyang mangyari ng matanda, iiwan ko doon kahit walang bayad. Siyempre, lugi naman ako. Wala na nga akong nakuha. Wala na nga akong bayad papunta doon. Tapos, makukuha pa yung items. So, paano pag hinanap sa akin? Di, kawawa ako. So, kunting ingat tayo. Kung sakali man na-drop ko yun doon, kung sakaling na-drop ko man siya doon, at least, yung items na sa akin, pero hindi collected ang pera. Makikita po sa apps ni Lalamove na hindi ako nag-collect ng pera. Tapos, ang totoo po niyan, nakarating po ako doon talaga kasi ayan po yung lugar. Ayan. Yung Pusulanik, na yan, industrial po. Puro truck po yan na Pusulanik ang pangalan po. Mga parang tangke ng mga parang isang company sila ng nakarating po ako dyan. Tapos, makikita nyo po kung ilang bisis po akong tumawag doon sa nag-book. Yan. Nakarating po ako doon ng 3:38 po. Ayan, makikita po naman 3:38 yan, nakarating na ako doon. Na-pick up ko po yung items na siguro mga 2:00, 1:00. Mga ganun po. So, ibig sabihin, tinakbo ko ang Santa Rosa ng mahigit 1 oras from Las Piñas to Santa Rosa. Ngayon, ang nangyari, nakailang tawag po ako dyan hanggang kaninang 6:00 po ng gabi, tumawag pa rin ako. Hindi na po talaga sumasagot yung nag-book. Kasi yung number na nilagay nila, nakausap ko na. Hindi naman daw siya ang nag-order at hindi niya naman daw alam kung kanino at di nila kilala si Joyce Sabado na yun
Doon pa lang sa pangalan, nagduda na ako eh. Kasi sabi ko, parang tinugma naman sa araw. Ngayon, ang inaalala ko, pinicturan niya ako bago ako umalis doon. Pinicturan niya ako bago ako umalis doon nung nag-pick up ako. Ngayon siya, nagpictures din siya sa akin. Hindi nakikita yung mukha. As in, nakaganon sa pinto yung cellphone. Kunyari, ito yung pinto. Nakalabas lang po yung kamay, yung harap, yung mukha po nakasara. Ngayon, doon po, nagtaka na po ako doon bakit hindi niya pinakita yung mukha niya. Hindi ko alam kung babae o tomboy or bakla yung kasi boses ano siya eh, parang boses lesbian or kasi ang unang sumagot po sa akin parang lesbian. Pagbaba, parang bading na yung nagpadala. So, anong sakit baga na pagpunta mo doon may expected kang makukuha na bayad tapos wala naman pala. So, ang sama-sama ng loob ko pero as a rider, as a lalamog, kailangan natin ng mahabang pasensya. So, dinala ko ulit yung item sa totoo lang nandito sa akin. Pakita ko sa inyo. Ang laman po nito ay mga food supplement. Ayan. Yan po ang laman niya. Ayan. Pero kung sakali naman pong makipag-coordinate or makipag-usap sa akin yung may-ari nito kung kanino man to, kasi walang pangalan yung receiver, care of Porcelainic lang. Walang pangalan kung sino ang magre-receive. Yung magre-receive naman na tinawagan nating number is wala. So, ang ginawa ko, dinala ko po tong items kasi just in case po natawagan ako ng mismong may-ari, siyempre magpapabayad ako sa unang book ko. Yung pangalawang book ko, kung gusto nila itong may parating, so another 200. So, papatak po ito ng kunting, meron tayo doon, kung ano, meron tayong i-add doon, hindi na natin sabihin. Kasi nung nag-book po is 200, sarado. Sarado po talaga. Kung tutusin, namumurahan talaga ako dahil napakarayo. 200 lang yung book ng baba. Hindi ko alam kung babae o lalaki yun. Ayun, nakarating naman po talaga ito doon. Nakarating talaga siya doon. Ayaw lang tanggapin ng mga security guard dahil wala naman daw sa kanilang bilin na may dadating na ganito. Wala namang, doon naman sa number na nilagay nila, parang hindi pa sila nagpaalam para ilagay yung number ng tao. So, nagtaka siya kung sino si Joyce na yon, na babae na yon. Sino yung Joyce? Eh, di hamak naman daw na isa lang naman siyang empleyado. So, anyway, wag na nating pahabain. So, kung sakaling hanapin man to nung may-ari, ibabalik ko po to, pero kailangan bayaran nila yung damage nila sa akin. Kasi, biruin mo po, Las Piñas to Santa Rosa, tapos pagbalik ko, wala man lang akong napala. So, anong gagawin ko dito? Wala akong gagawin dito. Madami po to eh. Ang dami po niyan. Oh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, nasa 12 piraso yata to. Kasi tinip ko siya para hindi maghiwa-hiwalay. Para nga po, secure din naman makarating doon. Tapos ako pala yung hindi secure. 1, 2, 3, 4, 12 piraso. 12 piraso po siya. Ayan po siya, oh. Ganyan po siya. Hindi ko alam kung anong laman yan. Nakasealed naman siya eh. Isinsa BE Max po ang pangalan nito. Premium Bois Meramix. Oh. Ano mali ko dito? So, ayan. Kung hindi tayo masamang tao para pag-interesa natin. So, nabasa na nga siya. Ayan. So, hanggang dito na lang mga katiborsya. Sana hindi na maulit to at talagang masaklap po talaga maghanap buhay na katulad sa aming lumalaban ng patas. Hahanap buhay kami. Maghapong nasa kalsada. Parang gusto kong sumuko na maglalamove kasi kawawa yung mga riders.
Sa pag-pick up pa lang, sa halagang 86 pesos, 76 pesos, sa halagang ganon, matagal pa ma-pick up, mag-aantay ka pa. Katulad kanina,